Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga nilinis, magpasalamat tayo at tayo ay magpagpuri sa Kanya. Hallelujah! Salamat po, Panginoon! So today, we will declare that Jesus Christ is Lord. Amen! Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa Kanya, Jesus Christ is Lord! Jesus Christ is Lord! Hallelujah! Hallelujah! And all the children of God, come on, let's say declare. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus
your death has brought us. Jesus, your death has brought us life. Hallelujah! Thank you, Lord. Oh, we bless your name. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. For it is the blood of Jesus Christ that washes us. The victory belongs to Christ. Jesus said, I have overcome the world. And so those who are in Christ, the Bible calls us more than overcomer. Why? Because Jesus is the one who overcome. And anyone is in Christ, he is a new creation. The old thing has passed away, and behold, all things becomes new. Let's come before him as our Lord, our Savior. Hallelujah. As I come to your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Let's come before him. The presence of the Lord, there is fullness of joy. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon the continents, I see the fullness of your holy grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are
Jesus is Lord. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Oh, hallelujah. Sige po mga kapatid, manatili po tayong nakatayo po at kung meron po kayong Biblia po, maaari niyo po itong buksan sa John 3, verses 16 to 21. At sabay-sabay po natin itong basahin. Verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Verse 18, He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 19, And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Verse 20, For everyone practicing evil hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. Verse 21, But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. Praise God for His word. Praise the Lord. Tayo po'y makakaupo. Praise God. Yung salita ng Panginoon ay hango po dito sa libro ni Juan, sinulat ni Apostle John, the beloved. At familiar po tayo dito. John chapter 3 verse 16 na nagsasabing, For God so loved the world. Now, kadalasan, ito yung nagiging parang usapin ng mga tao. Lalo na ng mga taong legalistic. Tanong nila, sabi nila, hindi ba't ang Diyos ay banal? Sabi niya, opo, ang Diyos ay banal. Sabi niya, di ba ang Diyos ay pag-ibig? Opo, ang Diyos ay pag-ibig. So, pupunta ngayon tayo dun sa isang katatayuan na kung saan, bakit kaya, tatanong tayo bakit kaya na isang Diyos na banal, kaya niyang mahalin yung makasalanan na mundo? Unang statement pa lang, ang sabi niya, For God so loved the world. Sino bang world yung sinasabi niya dyan? Di ba sanlibutan? Ano ba yung sanlibutan kung hindi ba naman makasalanan? Bakit kaya ang isang Diyos na banal, mahal niya? Ginagamit na dahilan ng iba yan. Sabi niya, yung Diyos nga banal pero mahal niya yung makasalanan ako pa kaya? Tao lang ako. Naming katabi mo, di ba tao lang yan? Papaliwanag ko sa inyo. Maintindihan natin ng mabuti yung ibig sabihin ng mahal ng Diyos ang sanlibutan. Now, ang ibig sabihin na mahal ng Diyos ang sanlibutan is that ayaw niya kahit na isa sa kanyang mga likha ang mapahamak. Ayaw ng Diyos. Ganon kalaki yung pagmamahal niya na ayaw niya kahit isa mapunta sa impyerno. Tingnan mo yung katabi mo. Ayaw ng Diyos na sa impyerno ka pumunta. Pag wala kang kausap, taas mo yung kamay mo. Ayaw ng Diyos na pumunta ka sa impyerno. Ayaw ng Diyos. Ganon na lamang kalaki yung pagmamahal niya. Then ilagay natin sa practical na example. Sino bang magulang ang inanak niya yung kanyang anak, tapos gusto niya yung anak niya mapahamak? Sino bang ganong magulang? Parang wala naman. Wala naman. Dahil lahat ng magulang, gusto niya mapabuti yung kanyang anak. Amen. Kung tayo bilang mga tao, meron tayong ganong klaseng concept, paano pa kaya ang Diyos? Tayo'y anak ng Diyos. Amen.
Ayaw ng Diyos na mapahamak kahit isa. Ito ngayon ang tanong. Pastor, ayaw pala ng Diyos bakit nga may napapahamak? Tingnan mo yung katabi mo. Bakit nga ba? Ba't may napapahamak? Ayun. Okay? Di tanungin mo yung katabi mo, may kapatid ka ba? O solong anak ka? I-compare mo. Bakit ikaw ganyan? Bakit siya ganun? Bakit ganun? Lumalabas na kahit na lahat naman tayo, in a sense, ang kagustuhan, ang kalooban ng ating mga earthly na magulang, gusto nila mapabuti tayo. And yet, ang tanong ko, bakit yung iba nating mga kapatid, hindi sila mabuti? O hindi sila napabuti? Di ba pare-parehas naman kaming kinain? Pare-parehas naman kami ng tinulugan? Pare-parehas naman kaming lumaki? Pare-parehas naman kaming napalo? Pare-parehas naman bakit siya naging ganon? Bakit ako naging ganito? Tingnan mo yung katabi mo, bakit nga ba? Bakit siya long hair, ako kalbo? Bakit nga ba? Bakit siya pangit, ako pogi? Bakit nga ba? Di ba? Bakit siya may putok, ako wala? Bakit nga ba? You have to ask that simple question. Kasi or else, parang sinasabi na lang natin na basta ganun na yun. No. There must be a reason. Okay? So, lumalabas, ganito yan. Ang kalooban ng Diyos ay wala kahit na isa ang mapahamak. Yan ang gusto ng Diyos. Katulad ng isang magulang, wala kahit na isa sa kanyang mga anak ang mapahamak. Ang tawag dyan, yan ang kalooban ng Diyos. Will, kalooban. Ang tanong, bakit may napapahamak pa rin kahit na ito na ang gusto ng Diyos? Yan na. Tanong, bakit may napapahamak pa rin? Yan ang tanong. Sagutin natin yung tanong. Okay ba? Ulitin mo yung katabi mo. Baka di niya naintindihan pinag-uusapan natin. Sabi mo sa kanya, bakit nga ba may napapahamak? Bakit nga ba? Ano sagot? Di hanapin natin sa Biblia kasi nasa Biblia yung sagot Alangan naman ako magsasabi ng sagot. Sino ba ako? Di ba? Biblia ang sasagot sa mga tanong. Bakit nga ba may napapahamak? Okay. Buksan niyo yung inyong Bible sa Book of John, chapter 3. Kung wala kayong dalang Bible, ayan, meron nang nakalagay dyan. Sana basa na nyo. Ang sabi niya, for God so loved the world, mahal niya. At dahil mahal niya, He gave His only begotten Son. Binigay niya si Jesus. Ang purpose kung bakit niya binigay si Jesus, that whosoever believe should not perish, para hindi siya mamatay, but have everlasting life. In short, ibinigay si Jesus at ang sino mang maniwala kay Jesus, bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinabi ng verse 16. Ngunit hindi pa tapos yung nasusulat. May verse 17 pa. Ang sabi ng verse 17, hindi daw pinadala si Jesus dito sa sanlibutan upang kondenahin, upang husgahan, upang sabihin, ikaw, impyerno ka, ikaw, mas impyerno ka. Hindi daw. God did not send His Son into the world to condemn the world. But, sabi niya, sa pamamagitan niya, through Him, sa pamamagitan niya, might. Naintindihan niyo yung word na might? Pwede. Tingnan mo yung katabi mo, bibig sa kanya, pwede. Might Ano ba ibig sabihin ng might? Pwede. Pwedeng oo, pwede ring hindi. Kasi nga, pwede.
Minsan may nakakausap akong tao, sabi ko sa kanya, gutom ka na ba? Okay lang. Ano ibig sabihin ng okay lang? Hindi mo alam kung gutom talaga siya o busog, no? Okay lang eh. Minsan kumakain tayo kahit na hindi naman tayo gutom. Kasi nasa oras na. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya lumalaki tiyan mo, mana ka sa akin. Kasi may oras eh. Oras na kain eh. Ang problema, hindi ka pa gutom. Ano, gutom ka na ba? Pwede. Pwedeng ano, pwedeng hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Alam niyo ba, ganun din ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, sabi niya, might. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Pwede. Pwede daw maligtas ang sanlibutan dahil sa ginawa ni Jesus. Yun nga lang, verse 18, ito na. Sabi niya, kung ikay naniwala, tingnan mo yung katabi mo. Pag wala kang katabi, labas mo ulit yung kamay mo. Sabihin mo, kung ikay naniwala, okay? Kung ikay naniwala, hindi ka na kukondinahin. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sabi ni Apostol Pablo. Okay? Ang sino mang maniwala, sabi sa verse 18, he who believes is not condemned. Ano yung kasunod? But, ito na naman tayo. But he who does not believe. Imagine mo, pati dyan sa verse na yan may who does. Sabi niya, he who does not believe. Depende sa kung paano mo binaybay eh. Pag binaybay mo ng mabilis, he who does not believe, di ba? Nandyan, no? Sabi niya, yun daw hindi naniniwala. Ayun. Ano sabi niya? Is condemned already. Naintindihan niyo yung word na already? Judgment yun, kapatid. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon, walang tao dito na hindi naniniwala kay Jesus. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, salamat na lang. At naniniwala ka sa Panginoong Jesus. Tayo na mga naniniwala sa Panginoon, ang tawag sa atin ng Biblia, mga believer. Kasi naniniwala believer. Kapag ang isang tao ay naniniwala kay Jesus, ang tawag sa kanya ay believer. Tindihan niyo yun? Terminology lang yun. Okay? Pag pumapasok ka sa eskwelahan, ang tawag sa iyo, estudyante. Kahit na, hindi, ayoko pa nga lang, estudyante ka nga, pumapasok ka sa school eh. Ha? Katawagan yun eh. Pag ikay naniniwala kay Jesus, ang tawag sa iyo, believer. Hindi mo? Believer tayo. Tingnan mo yung katabi mo, believer ka. At ang sabi ng Biblia, lahat daw ng believer, hindi kukondinahin. Yan ang malinaw na sinabi. Sabi niya, he who believes is not condemned. Hindi na. Wala. Tingnan mo yung katabi mo, wala. Wala. In short, pwede ka kumain, eat all you can. Walang sisita sa'yo. Bakit? Meron kang wristband eh. Pag may wristband ka sa Vikings, walang sisita sa'yo. Pero pag wala kang wristband, at ano-anong platong ginalaw mo doon, pag nakita ka ng staff doon, palalabasin, tatawagin yung guard. Ba't ka nandun? Wala kang wristband. Okay? Tawag doon, condemned already. Ang sino mang naniniwala kay Jesus. Now, tignan nyo mabuti, balikan nyo yung verse, at maintindihan mo yung tinatawag na timing kung paano ba ang paniniwala. Balikan mo yung verse 18. Ang sabi niya dyan, he who believes. Napansin nyo may S?
Napansin niyo yun? He who believes. Napansin niyo may S? Sa mga nag-aral at nakaintindi ng salita, ibig sabihin may pagpapatuloy. Hindi siya past tense. Kasi pwede mo namang sabing believe na D ang dulo. Pero hindi letter D ang dulo, S ang dulo. Ibig sabihin, sa mga naniwala at nagpapatuloy pa. Tingnan mo yung katabi mo. Naniwala ka na ba kay Jesus? Sabi niya, opo, pastor. Ngayon, kumusta ngayon? Oo nga, parang nagdududa na ako hindi ka na believes. Dati ka lang naniwala. Ngayon, hindi na. Nagbago ka na. Yan yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng salita ng Diyos, hindi ibig sabihin minsan kang naniwala. Kailangan patuloy kang naniniwala. Tanungin ko kayo ngayon, anong shampoo ang ginagamit nyo nung bata pa kayo? Sabi nung isa, pastor, yung Johnson's, yung kulay dilaw, yung amoy baby. Ngayon, anong gamit mong shampoo? Pastor, hindi na po ako nagsha-shampoo, kitang-kita mo naman yung buhok ko. Ba't kailangan pa mag-shampoo? Oo nga naman, no? So, ang tanong, ba't ka nagbago? Depende sa sitwasyon, pastor Kundi tanongin natin ng Panginoon. Naniniwala ka ba sa Panginoon noon? Opo. Kumusta ngayon? Depende sa sitwasyon So ulitin natin ang salita ng Diyos. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ito ang sabi niya. He who believes with S. Ibig sabihin, kapag nagpapatuloy ka sa paniniwala mo kay Kristo. Malinaw naman Malinaw, Okay? So ngayon, kapag ikaw ay hindi na nagpapatuloy sa paniniwala mo kay Kristo, ang sabi ng salita ng Diyos is condemned already. Binigyan niya ng dahilan because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Bakit daw? Kasi hindi siya talaga naniwala. Tingnan mo yung katabi mo. Kung naniwala ka talaga, manatili ka. Amen. Pag umalis ka, hindi ka talaga naniwala. Ulit. Di ba yung mag-asawa, sabi nung isa, I love you. Di ba? Sabi nung kabila, I love you too. Ba, grabe. Tama. Hindi naman mga Hapon yun, di ba? I love you. I love you very much. Di ba? Hindi. I love you. Ibig sabihin, mahal kita. Sabi nung kabila, mahal din kita. O di nangako sila, nagpakasal sila. Tama? Ang tanong, bakit sila hiwalay ngayon? Nasaan yung pagmamahal? Nasa dati? Parehas yun. O di, nilalagay ko yung example ng sinasabi ng salita ng Diyos into our practical application. Para sa ganon, maintindihan natin na parang ganon din ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi eksakto, parang ganon. Mahal natin ang Diyos, amen? Nasaan ka na sa Panginoon ngayon? Mahal ko pa rin po siya. Ba't ka lumalayo? Mahal mo pala siya. Di ba dapat pag mahal mo siya, nananatili ka. Tingnan mo yung katabi mo, huwag ka umalis. Kasi pag umalis ka, parang sinasabi mong hindi mo na siya mahal. Ganun lang kasimple yun. Paano mo papaliwanag yung sabi, mahal kita, mahal kita? Paano nga? Based sa mga statistics, yung mga pamilyang mag-asawa naghihiwalay, tawag nila doon, long distance relationship. Yan, sabi niya, mahal kita. Kaso lang, walang pera dito sa Pilipinas, pupunta muna ako sa abroad. Pumunta siya sa abroad. Tapos sabi niya, mahal kita.
Lahat ng mga nandito na iwan sa Pilipinas, sabi nila, mahal din kita. Nasaan na yung pasalubong ko? Nasaan na yung padala mo? Akin na. Yeah? Ngayon, doon, nagsasakripisyo siya. Sabi niya, mahal kita, mahal kita. Ito, papadala ako sa iyo. Di ba? Ngayon, pagbalik niya, bakit meron ka ng ibang mahal? Alam mo na yung kwento na yun eh. Di ba? Nanonood naman kayo ng mga telenovela. Alam niyo yung mga drama na ganyan. So, ang tanong ko ngayon, bakit nga? Sabi niya, mahal ko naman eh. Hindi naman ako makikipaghiwalay eh. Pero, tingnan mo yung katabi mo, pero, bukid. Ano? Pero, ayun na nga, maraming dahilan yung kayo na bahala. Then, nasaan na ulit yung pagmamahal? Ganon din sa Diyos. Mahal mo ang Diyos. Pero, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, hindi umaalis sa Diyos. Kapag na-challenge yung iyong pagmamahal, dapat lalo kang kumakapit sa Kanya. Hindi yung pag na-challenge ka, bumibitaw ka, ang duwag mo naman. Laban ka. Tingnan mo yung katabi mo. Laban ka. Huwag ka bibitaw. Mahal mo eh. Di ba? Yun nga dating teacher ko eh. Nagtanan eh. Nung nalaman ko, ba't nagtanan to? Tawag yung magulang sa akin. Nandyan ba si ganyan? Sabi ko, ay ma'am, wala po. Parang mga 2 linggo na po. Ay, ganun ba? Nako. Sabi ko, bakit po? Nagtanan. Tan. Ba't nagtanan? Bakit? Mahal niya eh. Imagine mo yun, kaya niyang iwanan lahat kasi mahal niya. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya niya eh. Kasi mahal niya. So pinaglalaban niya yung mahal niya. Tingnan mo yung katabi mo, ikaw, natuto ka na bang magmahal? Pinaglalaban mo ba? Kasi kung di mo naman kayang ipaglaban, yung sinasabi mong mahal mo, then baka hindi mo naman talaga mahal. Sabi mo lang. O wag na muna tayo sa love life, punta muna tayo sa pagkain. Nasa mall tayo. Sabi, saan tayo kakain? Ano sagot mo? Sabi niya, Chicken Joy. Sagot nung kabila, Chicken McDo. Sagot nung isa, KFC. Ano yung KFC? Kanto, fried chicken. Sabi nung isa, sa'yo, gusto ko bonchon. Sabi nung isa, ako Chowking. Sabi nung isa, Mang Inasal. Sumagot yung isa, JT ako. Sagot naman nung isa, Inasal Bacolod ako. Sumagot yung isa, Botoys ako. Diba? Sagot yung isa, SNR ang gusto ko eh. So, ang tanong, ay sige, pagbigyan na rin natin si Kenny Rogers. Sige na, pagbigyan na natin, kawawa naman. So, ang tanong, saan tayo kakain? Magkakasama tayo, and then pagdating sa kainan, ulit. Di ba, the family that eats together stays together? At yata iba-iba gusto natin. Simpleng pagkain lang yan, nagkakagulo na tayo. Alam mo ba, yan lagi ang araw-araw na dilema ng aming pamilya. Saan tayo kakain? Hindi ka makasagot agad, yari ka. Ay ngayon, tinanong ka, saan kakain? Ang sagot, kahit saan. Tama? Sino sa inyo yung mahilig sumagot ng ganon? Kahit saan?
Ang mahilig sumagot ng kahit saan, babae. Tanungin mo yung mga lalaki. Ano, kain tayo. Tinanong niya, saan mo gusto kumain? Kahit saan mo gusto. Okay ako doon. O di sabihin ng lalaki, kain tayo sa Jollibee. Ay, nakakain na tayo doon eh. Sandali. Tinanong kita kanina, saan mo gusto kumain? Kahit saan mo gusto, okay ako. Hindi ka maarte? Hindi, kahit saan. O sige, kain tayo sa Jollibee. Ay, nakakain na tayo doon eh. Wag na doon. Ulit. Ang gulo mo kausap eh. Ano ba talaga? Saan kakain? Tanungin mo yung babae. Lalaki, tanungin mo yung babae. Saan tayo kakain? Ano sagot? Kahit saan. Di nagkagulo na. Tama? Kaya ang lalaki, hindi na siya makapag-desisyon ngayon. Kasi hindi na niya alam kung gutom ba siya o ito na naman yung away. Magpapakagutom na lang ako. Tatanong, saan mo nga gusto kumain? Kaya ikaw na lang tatanungin. O di, tanungin mo yung babae, saan mo talaga gustong kumain? In short, dapat mga lalaki, may dala kayong mga flyers. Tuwing magyayaya kayo ng kain, may dala kayong flyers. Pakita mo isa-isa. Dito ba? Dito. O dito. May dala ka album. Ganun. O, page 1. Yan. Ito ba gusto mo? Page 2. Ito. Okay? Sabihin ng babae, sige, ito na lang. Page 100. Matagal talaga yung usapin na yun eh. Okay? Ngayon, nandun ka na. Nakapila ka na. Nakapunta ka na pagkatapos ng traffic. Nandun ka na. Okay. Ay, ang haba naman ng pila. Ano lang tayo sa kabila? Tignan mo yung katabi mo. Okay? Di ang gulo natin, tama. Pagkain lang yan. Sinibigay ko kayo ng sample para maintindihan nyo kung gaano kagulo yung utak natin. Mahal natin ang Diyos, amen? Ba't ka pupunta sa iba? Mahal mo pala ang Panginoon eh. Ba't pinagpapalit mo siya? Mahal mo pala siya eh. Dapat ipaglaban mo siya. Amen? Ako pag tinanong ko yung anak ko, saan mo gusto kumain? Yun lang lagi ang sagot eh. Wala nang iba eh. So, tatanungin nila, Pastor, ba't parang dun at dun lang kayo kumakain, paulit-ulit? Sabi ko, yun ang gusto niya eh. Sa totoo nga, mas dumadali yung buhay eh, kapag ganon. Kasi paglabas niya sa inodoro, pare-pareha sa may tsura niya. Pare-parehas naman talaga eh. Dahil sanay ka na kumain doon, pati mga waiter, mga kilala ka na, in a way, mga ka na doon. Ang tawag mo doon, loyal customer ka na doon. Nakita pala yung mukha mo, alam na niya yung order mo eh. Ganong kalupit. Oo, alam na niya. Oo. Sa totoo lang, kaysa pumunta ka doon sa isang bagong lugar na hindi ka pa kilala, iba yung treatment sa'yo, iba yung treatment kapag kilala ka na doon. Suminyas ka pala, sir, alam na niya agad eh. Naintindihan niyo yun? Oo. Pag naintindihan niyo ibig ko sabihin, tingnan mo yung katabi mo. Oo. Kaya hindi matalim yung tingin niyan sa'yo. Kasi regular ka na eh. Gets mo? Ang church ay isang pamilya eh. Tinawag tayo ng Panginoon, nilagay tayo ng Diyos dito eh. Lahat ng mga naniniwala kay Kristo, dinala kayo ng Panginoon dito. Di ba? So, pag naintindihan nyo ito, naintindihan nyo na kailangan nyo manatili at kailangan nyo ipaglaban. May sitwasyon ba ang buhay? Kailangan mo ipaglaban. O di tatanungin kita ngayon, nasa bahay ka lang, sabihin mo umuulan kasi. Di magpapadeliver ka. Ano ang papadeliver natin? Dapat alam niyo yun. Kasi pag hindi niyo alam yun, pati delivery, mag-aaway pa. Ang hirap naman ng buhay natin kung sa lahat na lang ng pagkakataon, magtatalo tayo. So minsan, dahil sa pagtatalo,
Bahala ka na nga dyan sa buhay mo. Bahala ako sa buhay ko. Ulit. Di ba nagmamahalan tayo? Di ba ang usapan lang naman, ano kakainin? Bakit ngayon nag-aaway na tayo? Dahil itong gusto mo, itong gusto ko. Tama. Sandali. Balik natin sa usapin. Di ba may gusto rin ng Diyos? Di ba tayo may gusto din tayo? Pero ang tanong doon, mahal mo ba ang Diyos? Kasi doon papasok yung usapin eh. Alam mo, yung mga lalaki, sabi ng Bible, husband, love your wife. The same as Christ loved the church. Kaya nga kadalasan, ewan ko lang kung a-agree sa akin yung mga kalalakihan dito. Kaunti lang naman eh. Tingnan natin kung mag-a-agree. Babae, all eyes on them. Okay? All eyes on them. Tingnan niyo mabuti. Tatanungin ko lang yung mga lalaki. Mga lalaki, kahit na ayaw mo yung kakainin mo ngayon, pero dahil yun ang gusto ng misis mo, papayag ka na lang din. Tama, mali? Andali, lalaki tinatanong ko eh. Bakit sumasagot yung babae? Andali, lalaki tinatanong ko eh. Lalaki, kahit na ayaw mo yung kakainin mo ngayon, pero dahil yun ang gusto ng misis mo, okay na rin. Ano? Ano masasabi nyo? Kasi nga, pagmamahal yun. Hindi ka na kumain para mabusog. Kumain ka para hindi magtalo. Pagmamahal yun eh. Naintindihan nyo? Hindi ka na nagiging makasarili na ako masusunod kung ano gusto ko kainin. Gusto ko KFC, Kanto, fried chicken. Hindi nga eh. Hindi na ikaw eh. Tindihan niyo yun? Uy, tindihan niyo yun? Kita niyo na. So, kapag bata-bata ka pa, bago-bago ka pa, gusto niyo lagi pag-awayan yung ganyan. Pero nakakasawa yan. Alalahanin niyo yung bata-bata pa kayo. Pasensya na yung mga bata, talagang bata pa kayo. Pero yung mga may edad na dyan, alalahanin niyo yung bata-bata pa kayo. Pati yun pinagtatalunan nyo. Ano kulay ng kurtina? Ba't pink? Pwede ba neutral color lang? Huwag naman pink. Ano kulay ng punda? Pink din? Baka pwede namang hindi pink. Di ba? Naalala ko dati, nahilig ako magsuot ng mga damit na dark color. Dumating yung panahon, binilan ako ng misis ko ng kulay pink. Hindi ko alam paano ko susuotin eh. Sabi niya, hindi bagay naman sa'yo, suot mo lang pink. Nung panahon na yun, hindi pa uso na ang lalaki sumusuot ng pink. Okay? Parang kapag ang lalaki sumuot ng color pink, parang medyo, parang malambot. Ngayon, wala na tayong kulay-kulay, kahit anong kulay suotin mo. Pero dati, yun sabi ko dati. Okay? Ayan. So, tingnan mo. Ulitin natin. Mahal mo ba? Di ba pag mahal mo, pinaglalaban mo, hindi ka umaalis, nananatili ka. Ganon din ang Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Parang malalalim ang iniisip nyo Nagpapatawa na nga ako eh. Huwag naman masyado malalim ang iniisip. Okay? Baka matulala. Tingnan mo nga yung katabi mo, huwag kang tulala dyan, no? Mahal mo ba ang Diyos? Then meron tayong kailangang ipaglaban. Meron tayong kailangang panatilihan. Amen. Ngayon, tuloy natin yung karugtong. Ito yung karumal-dumal na. Ito na, verse 20. Sabi niya, verse 20, ayun. Sabi niya, for everyone practicing evil, na may word hates. Di ba sabi mo, mahal mo ang Diyos? Pero ang katotohanan ng salita ng Diyos ay ganito. Kapag nagpapatuloy ka sa mga mali, ayaw mo sa liwanag.
Gusto mo talaga dun sa mali. Ang sabi niya, and everyone practicing evil hates the light and does not come to the light. Kaya ka pala hindi pumupunta. Kaya ka pala umaalis. Ayaw mo lang maramdaman na umaalis ka, dahan-dahan ka lang umalis. Dahan-dahan ka lang. Dahan-dahan lang. Hindi mapansin. Tingnan mo yung katabi mo, pasimple ka. Huwag ka pasimple. Bakit? Kasi daw, yung mga tao na nagpa-practice ng mali, ayaw nila sa liwanag. Diba? Ayaw nila ng ganito, yung maliwanag. Ang gusto nila, dim light. Diba? Tapos yung mga liwanag, yung pag ganun-ganun lang. Kapatid, mali yata yung liwanag na gusto mo. Sabi niya, kasi daw, yung mga mali na ginagawa niya, mabubuking. Tingnan mo yung katabi mo. Ayaw mo mabuking. Ulitin natin. Sabi ng verse 21, yung mga tao na ang ginagawa niya ay katotohanan at ayon sa salita ng Diyos, lumalapit sa liwanag. Yan ang linaw. At makikita din yung kanyang mga gawa at yung mga gawa niya ay ginawa niya para sa Diyos. Iyon ang pagkakaiba ng dalawa. Kung bakit ka nagmahal, kung bakit mo rin ginawa. So hindi natin pwedeng sabihin, mahal ko, wala ka namang ginagawa. Dapat yung sinabi mong mahal mo, lumalabas sa iyong gawa. At yung gawa mo ang magsasabi, magpapatunay kung totoo yung pagmamahal mo. Tindihan nyo? Bible na yan, linaw. At yung mali ang gawa, kaya pala unti-unting nagtatago. Ang tawag ng mga bata dyan, nagni-ninja moves. Di ba? Mga bata, nautusan na ba kayo maglaba? Pagtapos mo maglaba, mali. Hindi mo sineparate yung white at saka colored. The first time mo, tapos naglagay ka ng bleach. Paglabas nung nung laba mo, yung puti naging pink. Naranasan niyo ba yun? Naranasan ko yun eh. Kasi hindi ko alam na ganun pala yun. Hindi ko alam. So, nagmarunong ako dahil gusto kong bumilis. Although binilin naman sa akin. Binilin sa akin na ihiwalay yung decolor sa puti. Kaso lang nagmamadali ako. Gusto kong mabilis matapos. Pinagsama ko lahat. Hindi ko naman naintindihan ganun pala yun. Kulang ako sa briefing, kumbaga. Di ba nung pagkatapos ka magkamali, next time utusan ka, parang ayaw mo na. Kasi pakiramdam mo, mali naman ako lagi eh. Lagi naman akong mali eh. Ayoko na. Yung mga bata, ako kasi naranasan ko yun eh. Ayoko na, sabi ko. Kaya nag-a-abstain na ako. In short, ayaw ko na. Ayoko na maglaban, ayoko na masermonan. Tingnan mo yung katabi mo. Masakit kasi masermonan eh. Pagod ka na maglaba, nasermonan ka pa, ay talaga naman. Tingnan mo yung katabi mo. Tawag doon, naka-double hit. 2 bullseye. Masakit na yung katawan mo, masakit pa yung puso mo. Okay? Tapos, patuloy pa habang tapos na yung pagalit, naiisip mo pa, ang tanga-tanga mo talaga. So, hindi ba condemnation na ang tawag doon? Ano ba tawag doon? Okay? So, tanong ko ngayon sa inyo, sino bang hindi nagkamali? So, lahat tayo, once in our life, nagkamali din. Tama? Ang ating amang nasa langit, patient siya, naantay ka niya.
at gusto kanyang turuan. Hindi kanya kinagagalitan. Pero kapatid, mukhang ikaw lang kinagalitan mo lang sarili mo kaya ginawa mo, lumayo ka na lang mali ako kulang ako mahina ako ayoko na, alis na lang ako. Talaga? Pero, yung puso mo, sasabihin mo, hindi, mahal ko talaga ang Panginoon, babalik ako sa Panginoon. Bakit mo sasayangin yung buhay mo dahil nagtampo ka lang? Tingnan mo yung katabi mo. Ano yan? Tampurado? Tigil mo na yung tampo mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Wala kang katabi, labas mo ulit yung kamay mo. Sabihin mo, tigil mo na yung tampo mo. Hindi aandar yan. Sayang yung panahon na dapat tayo'y nagmamahalan. Sinasayang mo yung panahon dahil diyan sa mga tampurado pala. Sayang yan. Huwag mo nang sayangin yung panahon. Ganon din ang Panginoon. Ganon din. Kaya nga pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Sabi sa 1 John chapter 4, God is love. Ayan. Naalala ko yung mga bata, kasi memory verse ng mga bata yan nung nakaraan Sabi niya, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone who loves is born of God. Ang sino man daw na marunong magmahal ay sa Diyos. Isinilang sa Diyos at kilala ang Diyos. Sabi niya, yung hindi nagmahal, hindi niya kilala ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Ang linaw, Kaya nga, mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sa pamamagitan niya, may buhay. Yan ang sinabi ng 1 John, ang linaw. So in short, pag hindi ka marunong magmahal, hindi mo kilala ang Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, di ba marunong ka naman magmahal? Ano sagot? Wala ka na naman kausap, taas mo yung kamay mo. Wala kang kausap. Ano, mahal mo ba ang Diyos? Yes or no? Yes. Di ba? Kaya kilala mo ang Diyos. Yan. Okay? Tingnan mo muna yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam ko malamig ang panahon. Alam kong malambing yung boses ni pastor. Malambing daw. Nakakaantok. Ganun talaga yan. Pero, ang pagmamahal, tawag dyan, may pananatili. So, tuloy muna tayo. Ang Diyos, minahal niya ang makasalanang mundo. Ngunit, hindi niya inaalis yung kanyang kabanalan. Hindi nawawala yung kanyang hustisya. That's number 1. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi nawawala ang kanyang kabanalan at yung kanyang hustisya. The love of God. Lagay mo lang number 1. Kaya mo yan. Okay? So, tayo bilang mga tao, kapag nagmahal tayo, corrupt. Paano ko nasabing corrupt? Nangungunsinti tayo. Ang Diyos kapag nagmahal, hindi tayo kukonsintihin. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi niya, sige, makasalanan ka, sige, sama na lang tayo. Tawag niya, if you cannot beat them, join them. Hindi. Ang Diyos, hindi niya ibibigay. Alam niyang mali. Hindi siya bibigay. Nasasabihin niya, sige na nga, payag na lang din ako. Tayo kasing tao, minsan, bumibigay tayo. Tingnan mo yung katabi mo, huwag kang bumigay. Alam mo mali, pinipikit mo na lang yung mata mo, bumibigay ka. Corrupt, tawag doon. Ang Diyos hindi corrupt.
Oo, mahal niya yung mundo. Pero, hindi niya ibababa yung kanyang sarili at siya mismo, sisirain niya yung kanyang sariling salita. Ang Diyos, mahal niya tayo, ngunit, hindi kanya kukonsintihin. Ayan na. Okay? Kaya ang Bible nagtuturo, kapag mahal ka ng Diyos, kaya kanya dinidisiplina. Kasi He disciplined those whom He loved. Yun ang sabi ng Bible. So Jesus Christ was sent to die on the cross to uphold God's holiness and justice. Kailangan may mamatay. Kasi yun ang nagkasala eh. Kailangan may mamatay. Eh sino mamamatay? Ikaw? Ako? Ang problema, pag tayong lahat namatay sa kasalanan, automatically, impyerno tayo. So paano pa tayo mabibigyan ng chance? Ang sabi ng Bible, once a man faced death, ang next nun, judgment. Wala ka ng chance, ang bilis lang nun. Di ba? Sana nga, yung iba nabibigyan ng second chance. Nasa ospital na, nabuhay pa. Hindi lahat ganun eh. Hindi lahat may second chance eh. Yung iba na, nagulat lang eh. Di ba? Magpapacheck up lang sa ospital, nagkaroon ng accident sa sasakyan, patay. Nasaan ang chance? Walang chance eh. Di ba? Uminom lang ng milk tea, patay. Nasaan ang chance? Walang chance eh. Tingnan mo yung katabi mo. Paano pag walang chance? Payag ka? Impyerno ka? Siyempre hindi. Kaya nga, ang Diyos, pinadala yung kanyang bugtong na anak para solvin yung problema na yun. Yung problema ng kasalanan. Si Jesus ang umako ng ating kasalanan. Tuloy muna tayo. Letter B. May A ako dyan eh. God sent His Son to die on the cross to uphold His holiness and justice. Yung pagkamatay ni Jesus sa krus, hindi upang magturo sa atin ng morality. Hindi, ito ang tama, ito ang mali. No. Yung pagkamatay ni Jesus sa krus, hindi para magbigay ng katwiran sa iyo. Kasi may iba nagsasabi na, namatay naman na si Jesus sa krus eh. O diligtas na ako. Diba? Tinanggap ko naman si Jesus diligtas na ako. Sabi ko, tama ka doon. Sabi niya, pastor, okay na. Bye-bye. Tapos na, okay na. Tinanggap ko na si Jesus, okay na ako. Nakalimutan niya yung terminology ng Bible. Ang sabi ng Bible, hindi ibig sabihin tinanggap mo si Jesus ngayon, ligtas ka, paano bukas? Yun ang tanong ko, paano bukas? Kaya nga, pinakamagandang example ganito, sana ngayong araw na to nang tinanggap mo si Jesus, sana ngayon ding araw na to namatay ka na. Sigurado ako langit ka. Ang problema, buhay ka pa. Tingnan mo yung katabi mo. Patay na ba, buhay pa? Sabi niya, buhay pa. Naghihingalo na yun pag ganun. Malapit na po. Alalayan niyo po mabuti, hawakan niyo po yung kamay, siguraduhin niyo po, baka nilalamig na yan. Siguraduhin niyong buhay pa. Okay? Ano yung sasabihin ko? Simple lang. Si Jesus, pinadala ng Panginoon, ng Ama, hindi para sabihin tama, mali. Nandito siya para magbayad ng ating kasalanan. Pastor, ba't kailangan ba niyang bayaran yung kasalanan natin? Kasi hindi natin kayang bayaran eh. Wala nang maliligtas. Lahat na impyerno. Dahil nga mahal ng Diyos ang kanyang mga nilalang, tayo na mga kanyang likha, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At yung kanyang bugtong na anak, ang binugbog, ang pinako. Siya yung sinaktan. Ngayon, pinagbayaran na ni Jesus yun eh. Tama?
At ang sabi ng Biblia, ang sino mang maniwala. Tingnan mo yung katabi mo. Naniniwala ka ba na dapat impyerno ka? Naniniwala ka ba na wala kahit na sino sa atin ang kayang pumunta ng langit? So lumalabas, lahat tayo dapat impyerno. Pero dahil namatay si Jesus, may chance tayo. Naintindihan mo yung word na chance? May chance ka ngayon. Anong kailangan gawin, Pastor? Maniwala. Tingnan mo yung katabi mo. May chance ka na, pero pag hindi ka pa rin naniwala, pati yung chance na yun mawawala sa'yo. Ang chance lang natin ay maniwala sa pangalan ng Panginoon. O di, tanong, Pastor, maniniwala na po ako. O sige, di paliwanag mo sa akin, ano ba ibig sabihin ng naniwala ka? Pastor, naniniwala po kay Jesus, naniniwala rin po kay Buddha. Naniniwala din po ako kay pati yung pusa na gumaganon. Lahat po yun, Pastor, pinaniniwalaan ko. Para kung sakali, mali ito, tama ito, o kung ano man, lahat naman yan, pare-parehas lang. Sabi ko, then, kanino ka talaga naniwala? Paliwanag mo yung paniniwala. Kasi pag sinabi mong naniniwala ka sa Panginoong Jesus, tapos meron ka rin pinaniniwala ang iba, ang tanong ko, kanino ka talaga naniniwala? Parang sinabi mo, siya ang asawa ko, pero meron din ako asawa doon, may asawa din ako. Sino talaga ang asawa mo? Hindi pwedeng ganun eh. Sabi mo, naniniwala ka ganito, hindi, dami mong pinaniniwalaan. Sino talaga ang pinaniniwalaan mo? Ayan. Ang Biblia malinaw doon. Ang sabi niya, ang tumawag sa pangalan ng Panginoon, siyang maliligtas. Letter B. Lagay mo sa B. God loves the world. For the love of God, sabi niya, does not override or negate the sin of everyone. Meaning, meron pa rin pong mapapahamak. Yes, mahal ng Diyos ang sanlibutan, pero may mapapahamak pa rin. Hindi ba, Pastor, dapat lahat langit na? Hindi nga ganun eh. The same as tayo bilang mga anak, ako, anak pa rin naman ako, buhay pa yung magulang ko eh. So, hindi ibig sabihin na mabuti yung magulang ko, automatically mabuti ako. Yes, dahil mabuti yung magulang ko, binigyan niya ako ng opportunity. Kita niya? Ngunit, kapag mali ang mga desisyon ko sa buhay, pwede akong mapasama. Tingnan mo yung katabi mo. Tama, mali. Ang tanong ito, bakit napapasama ang tao? Hindi ba dahil sa pagpili niya? Mali yung pili niya. Pag mali ang pili mo, may consequences yun. Yung consequences nun, patong-patong yun sa'yo. Hanggat hindi mo nare-resolve yun, ang tawag nila doon, stress. Patong-patong. Ayaw nang matapos. Ngayon, gusto mo na lang magwala. Kaso lang, kahit na nagwala ka, hindi naman nawala iyong problema. Dinagdagan mo pa. O di ulitin natin. Paano natin isosolve ang problema? Kung ang alam lang natin magwala, may nasolve ba? Wala. Alam ng Diyos yun. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Jesus ang nag-solve ng problema. Kasi sino nga magsosolve ng problema? Ikaw? Sino yung propeta? Wala nga makasolve eh. Si Jesus ang nag-solve ng problema. Ang hinihingi na lang ng Diyos sa'yo, maniwala ka. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya ng malakas, maniwala ka. Ulitin mo, di niya narinig. Maniwala ka. O de, tanong, kanino ka maniniwala?
Ito ang pinakamalaking kalokohan na ginawa ng tao. Ang tawag dyan, option. Tingnan mo yung katabi mo. Option. Pinakamalaking kalokohan. Di ba? Di may gamot. Sabi mo, ang gamot para sa, sa sakit ng ulo ay, ano gamot nyo? Ano gamot? Sabi niya, paracetamol. Linawin natin. Nakapaggagaling ba ng sakit ng ulo ang paracetamol? Sana may doktor dito. Obvious ba na hindi? Ang ina-address lang ng paracetamol ay yung simptomas ng sakit ng ulo. In short, pag naubos na, naka-4 na oras ka na or 6 na oras, sasakit ulit ang ulo mo. So, tanong, bakit sumakit pa rin yung ulo mo? Kala ko ba uminom ka na ng gamot at gumaling ka na? Kapatid, hindi ka gumaling. Dinaya ka lang ng gamot para hindi mo maramdaman yung sakit. Pero masakit pa rin yung ulo mo. Hindi nawala yung sakit. Pag naintindihan mo yon, ang pinakamalaking kalokohan ay yung option. Okay? Gusto mo gumaling, i-address mo yung sanhi. Ano ba talaga ang problema? Hindi ano ba nararamdaman mo? Katangahan yon para tanungin mo yung customer mo o yung pasyente mo, sabi mo, ano nararamdaman mo? Parang naninikip po yung dibdib ko. Ganun ba? Sige, ubo ka pa. Grabe, ang galing. So, Dok, ano po sakit ko? May ubo ka. Ito reseta sa'yo. Punta ka doon sa reception, bayad ka 1-2. Yan ang pinakamalaking scam sa lahat. Tingnan mo yung katabi mo. Na-scam ka na ba? Alam mo naman na may sakit ka at alam mo rin na may ubo ka. Ang sasabihin lang sa'yo, ang sakit mo rin ay ubo. Bibigyan ka ng gamot. Tindihan mo? Tapos, iinumin mo yung gamot para lumipas yung ubo mo. Gaano katagal inumin yung gamot? Mga 5 araw. Tamang-tama, yung 5 araw na yun yung panahon na gumagaling na yung katawan mo . Kung kumakain ka ng tama, okay? Miinom ka ng tubig, natutulog ka ng tama, sa totoo lang yung katawan mo, ang lumalaban doon sa sakit na yon. At naturally, gagaling ka. Kahit na hindi ka uminom ng gamot na sinabi niya. Pero, kasi pakiramdam mo parang hindi, kailangan mawala yung ubo ko kasi istorbo makati sa lalamunan. So, ang binigay sa'yo, pantanggal ng kati na lalamunan. Pero may ubo ka pa rin. Hindi na wala ubo mo. Tinanggal lang yung kati. Hindi mo nararamdaman yung kati. Kasi mentol. Wow! Tingnan mo yung katabi mo, na-scam ka. Pag hindi mo naintindihan, wala akong magawa. Pinipilit ko i-explain . At yun ang ibig sabihin ng scam. Pero legal na scam yun, ha? Legal. May resibo yun. Marami na bibili nun sa Mercury Drug. Okay? Kapag naintindihan po natin itong mga bagay na ganito, si Jesus hindi tayo ni-scam . Bakit? Siya yung namatay sa krus . Hindi siya upline. Sasabihin lang ng upline, yayaman ka, downline kita. Ang yumaman lang yung upline, yung downline mahirap. Si Jesus hindi . Siya namatay . Siya yung literal na nagbayad. Hindi tayo na-scam. Kaso lang, ayaw mo maniwala . So bakit doon sa mga tao na niniwala ka kay Jesus, hindi ka maniwala? Yung tao nga, hindi nga niya mapatunayan yung sinasabi niya. Si Jesus, pinatunayan na niya sa krus. Hindi ba ang tawag doon kabulagan? Literal nang ginawa ni Jesus sa krus, bulag pa rin tayo at ayaw nating paniwalaan si Jesus.
Alam nyo, yung kamatayan ni Jesus, yan lang po talaga ang tanging paraan para magkaroon tayo ng buhay. Ang sino mang tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay. Punta tayo sa number 2. Ang pagmamahal ng Diyos mararanasan lamang ng mga naniwala kay Jesus dahil siya ang umako ng ating kasalanan. So kapag ang paniniwala mo kay Jesus para lang siyang wishing well, then mali. Kailangan maintindihan natin na makasalanan tayo. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo, walang exempted yan. Sabi niyang Bible sa verse 17, God did not send His Son into the world to judge the world, but that the world might be saved. Might be saved. Luke 19 verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Sino daw ang hinahanap ng Diyos? Sino daw ang ililigtas ng Diyos? Yung mga nawawalang tupa. Tingnan mo yung katabi mo. Minsan ka bang naligaw? Minsan ka bang nawala? Di ba nasumpungan ka na? Amen? So kung nasumpungan ka na, ba't magwawala ka pa ulit? Kung nasumpungan ka na. Di ba katangahan na yon na maayos ka na, guguluhin mo pa ulit. Huwag mo na kapatid guluhin yung maayos. Maayos na eh. Di ba? Oh. Ganun yun. Pride lang yan. So, malinaw ang Biblia pagdating sa mensahe na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Malinaw din ang Biblia na yung pagmamahal niya, hindi niya ibinibigay yung kanyang kabanalan at yung kanyang katuwiran. Meaning, pag ayaw mo, impyerno ka. Hindi, mahal ako ng Diyos. Ang Diyos ay no. Ayaw mo eh. Ang nililigtas lang ng Diyos, okay? Yung inililigtas lang ng Diyos, kapag gusto mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ayaw mo eh. Mahal ko ang Panginoon. Then pakita mo. Hindi, mahal ko ang Diyos, kaso lang. Hindi. Kung mahal mo, ano gagawin mo? Magtatanan pa nga yung isa eh, kasi mahal niya eh. Pagbibigyan pa nga niya kasi mahal niya eh. Kahit na sawang-sawa na siya doon sa pagkain na yun eh. Sabi ng misis niya, gano'n, pagbibigyan na lang niya. Sige na nga. Bakit? Mahal niya eh. O yung mga lolo't lola naman dyan, tatanungin yung apo, Apo, ano gusto mo kainin? Di ba? Pagbibigyan niya yun. Bakit? Mahal niya eh. Kung naintindihan niyo ibig ko sabihin, hindi pa ba tayo pinagbibigyan ng Diyos ngayon? Na ang dami na nating kakulangan, pero ito ang salita ng Panginoon, nagbibigay sa atin ng paalala. At sinasabi sa atin, bumalik ka na. Manatili ka. Huwag kang umalis. Hindi pa ba pinagbibigyan tayo nun? Amen? Letter B. Letter B. Those who do not believe are already under God's judgment and headed for eternal condemnation. So lumalabas, ito lang ang choice. By default, lahat tayo pa-impyerno. Walang kahit na sino ang pwedeng umakyat sa langit. By default, meaning by natural. Pag pinanganak ka dito, namatay ka, impyerno ka. Ganun lang kasimple. Namatay si Kristo. Okay? Nung namatay si Kristo, nagkaroon ng chance. May chance na ngayon. Ang kondisyon ay ganito, maniwala ka kay Jesus. Yun ang kondisyon. Pastor, paano ko malalaman? Wala namang nangaral. Kaya nga pinapangaral ko paulit-ulit kanina pa eh. Ang trabaho ko,
ipaliwanag sa iyo, ipangaral sa iyo, na ang tanging chance mo lang ay manampalataya at maniwala kay Jesus. Pag yan ay hindi mo ginawa, impyerno ka kahit anong gawin mo. Kahit sino pang santo ang tawagin mo. Bakit? Na kay Jesus lang ang kaligtasan. Wala nang iba. Ganon kasimple ang gospel. Pag sinabi mong gospel, hindi natin pinag-uusapan yung opinion mo, yung sitwasyon mo. Hindi natin pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan lang natin kung anong ginawa ni Kristo at namatay si Kristo sa krus para pagbayaran ang kasalanan mo, kasalanan ko, para magkaroon tayo ng chance. Tignan mo yung katabi mo, may chance ka na ngayon. Yun lang ang meron sa'yo, chance. Assurance ba yun? Hindi, chance. Pagkakataon. Kaya nga, ang Biblia, panay imbitasyon. Halika na, lumapit ka na sa Panginoon. Bakit sila iniimbita? Sana nung namatay si Kristo, automatic na lahat langit. Hindi ganun. Nung namatay si Kristo, yun lamang naniwala at nanampalataya kay Jesus ang pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Kilala ko naman si Jesus sabi mo nga, pero hindi mo naman siya Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, sa huling araw, marami ang tatawag sa aking, Panginoon, Panginoon, nangaral kami. Panginoon, Panginoon, nagpatong pa kami ng kamay. Nagpropesiya pa kami. Ano sagot ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Kayo na mapaggawa ng mali. O dito, linawin natin ngayon sa Bible. Tinatawag naman nilang Panginoon yon. Bakit hindi pa rin sila pinapasok sa langit? Kasi hindi sapat na alam mo. Dapat naniniwala ka. Ulitin mo yung katabi mo. Naniniwala ka ba talaga? O alam mo lang? So, yun ang malaking pagkakaiba at yun ang kung bakit marami ang mapapaimpyerno. Matthew 25:46, sabi niya, and this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Sabi sa Mark 9, dinescribe niya yung impyerno, sabi niya, yung mga uod daw doon, hindi na mamatay. Hindi natutupok yung apoy. Sa Luke 16:23-24, sabi doon, and being torment in Hades, sabi niya. Yung rich man. He lifted his eyes and saw Abraham. Sabi niya, have mercy on me, send Lazarus, for I am tormented in this flame. Huwag po tayong umabot sa ganun. Buhay ka pa. Tingnan mo ulit yung katabi mo, buhay pa siya. Amen? Huwag naman ako sana matsyempohan dito na nakikinig lang na sermon, sumalangit na. Huwag naman. Okay? Kasi may chance ka pa ngayon Ngayon may chance ka. Okay? Okay yun. Letter C. Those who believe in Jesus receives eternal life. Tingnan mo mabuti yung salita. Hindi ito pinaghihirapan. Hindi ito parang sahod na kailangan gawin mo. Kailangan magpabautismo ka, kailangan lumuhod ka dyan, simula dyan hanggang... Wala itong kailangan gawin. Ang kailangan nito ay paniniwala. Okay? Paniniwala. Ang paniniwala ay pagbabago ng isip. Dahil pag hindi talaga nagbago yung isip mo, ang tawag yan, pinipilit mo lang yung sarili mo. Kaya paminsan-minsan okay ka, paminsan-minsan hindi ka okay. Joke lang yun. Hindi totoo yun. Okay? Ang sino mang tumanggap kay Jesus, ang may buhay
na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus, John 17 verse 3, sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala niya ang Ama at ang kanyang bugtong na anak na si Jesus kung saan sinugo siya. Ano daw yung buhay na walang hanggan? Makilala mo ang Ama. Tanong, kinikilala mo ba ang Ama? Gusto mo lang yata umakyat sa langit eh. Ayaw mo lang pumunta na impyerno. Then hindi yan ang gospel, kapatid. Kapag ang intindi mo ng gospel ay para lang hindi ka pumunta sa impyerno, mali yung gospel na narinig mo. Dahil ang gospel ng Biblia, simpleng-simple. Sabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala nyo ang nag-iisang tunay na Diyos, meaning ang Ama. At Jesus Christ, siya yon, sabi niya, na sinugo. Iyan daw ang buhay na walang hanggan. Ang linaw niyan sa Bible. Lumalabas. Ang eternal life with God in heaven will be a perfect life without any consequences of sin. Sabi ng Bible, John 10:10, ayan sa kanan nyo, abundant life. It will be fullness of joy and pleasures forevermore. Psalm 16 verse 10. Di ba kinakanta natin yan eh. So, it begins the moment you believe in Jesus. Parang mali yata yung nabigay kong verse. Hindi yan yun. Mali yata yung type ko. Pasensya na po. Pero it begins the moment you believe in Jesus. Mitch, hindi yan yun, Mitch. Balik mo na lang dyan. Thank you. It begins the moment you believe in Jesus. Ang tunay na buhay nagsisimula once na naniwala ka kay Jesus. Linawin natin. Naniniwala ka ba kay Jesus? Tanungin mo sarili mo ngayon. Anyayahan ko yung mga musikero. Prepare nyo na yung sarili nyo. Okay? Letter D. At magko-conclude na ako. Ang tunay na paniniwala kay Jesus, magtitiwala ka din. Buo mo. Kung ano ang ginawa niya sa krus. Totoo bang naniniwala ka na kaya kang iligtas ni Jesus? Bata pa ako noon, narinig ko yung kwento na to. Nandun daw sila sa circus. Tagalog circus eh. Pag English, circus. Okay? So, sa circus, nandun sila. Ngayon, merong tumatawid doon sa alambre. Matawid. Ganun. Hanggang sa makarating doon sa dulo, palakpakan yung mga tao. Sabi nung announcer, naniniwala ba kayo na kaya niyang bumalik ulit papunta sa kabila? Sabi ng mga tao, oo! Di ba? O sige, tatanggalin natin yung safety net. Tinanggal yung safety net. Oh, nag-drum roll na. Matawid siya. Oh. Di ba? Hanggang sa nakarating siya sa dulo, palakpakan yung mga tao, naghihiyawan. Yung iba tumayo na. Galing! O, di sabi, sa pangatlong pagkakataon, naniniwala ba kayo na kaya niyang tumawid dito? Siyempre, sabi ng mga, oo! Oo! Sino po magbo-volunteer, sasakay sa kanya? Walang may gusto. Ulit. Naniniwala ba talaga kaya? Sino magbo-volunteer, sasakay sa kanya? Sabi mo kaya. Sabi mo oo, patayo-tayo ka pa. O, sino magbo-volunteer, sakay ka sa kanya? Wala nang gusto. So, naniniwala ka lang sa kanya.
Pero hindi mo tataya buhay mo dun. Hindi ka talaga naniniwala. Kasi yun ang ibig sabihin ng Biblia ng naniniwala. It means trusting in all. Naniwala ka sa Kanya. Kaya niya. At dahil kaya niya, taya ko yung buhay ko. Kaya niya eh. Pero pag hindi mo kayang itaya yung buhay mo, tangahanga ka lang. Alam mo yung tangahanga? Nandun ka lang sa gilid, tangahanga, bumili ka lang ng ticket. Tapos tagapalakpak ka lang, wow, ang galing niya. Tangahanga. Kaya lahat ng umaattend ng concert, mga tangahanga yun eh. Tingin mo yung idol mo, ganun lang kaliit, nandun ka sa pinakadulong-dulo. Tuwan-tuwa ka na sarili mo. Tawag sa'yo mga tangahanga. Mali yata yung bigkas ko. Tagahanga. Nadagdagan ng N eh. Bayad-bayad ka magkano? 2,000? Dito nga, hindi ka nagbayad ng ganun eh. Di ba? Si Pastor Jim, hindi naman ganun kaliit. Di ba? Di ba? Gusto mo, next time dyan sa church, may ticket na rin. Hindi ka makarinig na salita ng Diyos kapag wala kang ticket. Tapos may close-up and personal kay Pastor James kapag nasa VIP box ka. Ano ako, K-pop? Hindi nyo naintindihan. Kung bakit natin ginagawa ito sa panambahan, kasi mahal kayo ng Panginoon. Kung bakit ko ginagawa ito, hindi sa pera, kasi mahal ko din ang Panginoon. Ngayon, kung totoo yung pagmamahala natin, una sa Diyos, pangalawa sa kapatiran, then dapat, nagtitiwala tayong lahat sa Diyos. Kanta tayo. Minsan, mas maganda sa kanta yun eh. Alam mo yung kantang ano? Puso ko'y iyong sinisiyasa. Alam mo yung kantang yun? Pasensya na kayo, tatagalugin ko muna ha. Kasi sabi nila, Pastor, English yung line-up. Kaso lang minsan, pag English yung line-up, yung ibang tao nakangangalang eh. Sabi niya, gawin niyo tong panalangin. Lumapit tayo na sama-sama sa Panginoon. Si Jesus lang, wala nang iba. He who believes in the Son has eternal life. And he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him forever. Hallelujah. Amen. Hindi ako ang importante. Ikaw at ang Diyos. Ang Diyos ay personal. Lumapit ka sa Kanya personally. Tayo po'y umawit. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang namamatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Lahat ng bagay Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Sa
ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Siyasapin mo po ang aming mga puso. Puso ko'y iyong sinisiyasat. sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo mang nalalaman. Ang lahat Ng ng aking ginagawa. lahat yun, Panginoon, sa iyo ay hindi lingid. Walang lihim sa iyo. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo bang nababatid. Salamat, salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon, siyang maliligtas. Huwag tayong manatili sa katigasan ng ulo. Tumawag ka na sa pangalan ng Panginoon. Maniwala ka, manampalataya ka. Namatay na siya sa krus para sa iyo. Panginoon, naniniwala po kami. Ikaw lang ang tanging makapagliligtas ng aming kaluluwa. Ikaw lang, Panginoon. Hindi kami magtitiwala sa kakayanan namin, sa sarili naming kabanalan, sa sarili naming husay, sa sarili naming kakayanan. Pagkos, magtitiwala kami sa kapangyarihan mo sa buhay namin.
naniniwala kami, Panginoong Hesus, at tinatanggap ka namin sa aming buhay. Ikaw na ang Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, manahan ka. Ikaw ang maghari. Ikaw ang masunod sa aking buhay. Sisikapin ko, Panginoon, na pag-aralan ng iyong salita. Hanapin ka lalo pa at manatili sa presensya mo. Sa iyo ako nagtitiwala. Sa iyo ko sinuko ang aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nanalangin ka, kapatid. Naalala ko yung sinabi ng isa. Sabi niya, Jesus is in my heart. Sabi ko, kapatid, expression lang yun. Sa totoo lang, si Jesus, nandun na sa trono ng Ama. In the right hand of the Father, interceding. Alam mo, sino nasa atin ngayon? Ang banal na Espiritu. At malinaw sa Biblia yan. Sabi ni Jesus ganito, and I will send the Holy Spirit, the Counselor. Sabi niya, unless I go away. Sabi niya, di go away, alis. Sabi niya, and then I will send the Holy Spirit. Kaya nga malinaw sa Bible, ang sabi ng Bible, you are the temple of the Holy Spirit. Sino nananahan sa'yo? Ang Holy Spirit. Huwag po tayo magkamali. Hindi po si Jesus ang nananahan sa'yo, ang Holy Spirit. Ngayon, dahil Holy Spirit ang nananahan sa'yo, aalis yang Holy Spirit na yan kapag ayaw mo ng kabanalan. Kasi ang pangalan niya, Holy Spirit. Kaya ayaw ng iba yan, ang gusto lang niya Jesus, Jesus, Jesus. Maintindihan ako ni Jesus. Sabi ko, you're wrong. Wala sa Bible yun. Wala sa Bible na iintindihin ka lagi ng Diyos. Sa Bible, may panghuhusga. Huwag po tayong maabutan ng huling panahon. Ngayon, may chance ka. Imbitahan mo ang Holy Spirit. Holy Spirit, come. Make me your temple. I want to live a life of holiness. Sabi ni Jesus, kaya. I have overcome the world. Sabi niya, kaya. Posible. Kaya may church. Kasi alam ng Diyos, mahina tayo. At ang bawat isa, nagtutulungan tayo. Yung kalakasan ng isa, marahil kahinaan ng isa. Sabi niya, we are living stones, fitted together to build the house of God. Kaya nga tayo tinawag ng Diyos eh. Hindi ka mag-isa. Kaya ka may kapatid. Kaya ka merong kuya, merong kang ate sa Panginoon. Pero isa lang ang ating amang nasa langit. Isa lang ang banal na Espiritu na kumikilos at nagtuturo sa mga tunay na anak ng Diyos. Huwag kang umalis. Huwag ka magtampo. Magpatuloy ka sa tawag ng Diyos sa buhay mo. Tinawag ka. Tumugon ka sa tawag mo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.